Welcome to Kwento Kids! Sumabay sa aming pagsalaysay ng mga kwentong puno ng saysay. Kwento Kids is presenting with permission from Adarna House and the creators of this book. Author Luis Gatmaytan, MD, and illustrator Beth Parocha Doctolero. Ang ambisyosong stethoscope. Ambisyoso si Estet. Pangarap niyang sumikap at makilala sa buong daigdig. Isang araw, may dayuhang nagka-interes sa kanya. Inis na inis si Estet. Wala siyang magawa kundi sumama sa dayuhang kung tawagin nila ay Pepe. Hindi niya gusto ang maliit ang tindig at kuyumangging si Pepe. Madalas ay nagbibingi-bingihan siya kapag itinutok sa dibdib at likod ng mga pasyente ni Pepe. Minsan, sa loob ng bag na itim ni Pepe, narinig niyang sinabi ni Terry Thermometer na kahanga-hanga raw si Pepe. Mahusay gumamot ang kayumangging doktor. Pahayag ni Popoy Porcep. Kahit walang pera ay ginagamot niya, sabi naman ni Gringa Heringilla. At magaling din siyang manunulat, sabi naman ni Penpen. Biglang sumingit si Estet sa usapan. Si Pepe? Manunulat din? Natuwa si Estet sa kanyang narinig. Aba, kung totoo ngang magaling na manunulat si Pepe, bukod sa doktor pa siya, may pag-asang matupad ang mga pangarap ko. Kapag sumikat si Pepe, syempre, pati ako. Isang umaga, nagtaka si Estet nang hindi siya binitbit ni Pepe papuntang ospital. Araw-araw kasi dala-dala siya ni Pepe sa pinagsasanayan nitong ospital. Ngunit kinabukasan at nang sumunod pang mga araw, hindi pa rin siya ginagamit ni Pepe. Sumilip siya sa bag na itim at laking gulat nang makita niyang si Penpen ang hawak-hawak ni Pepe. Pumasok ang matinding selos at inggit sa puso ni Estet. May bago ng paborito si Pepe, bulong niya. Dahil dito, buong tapang niyang tinanong si Penpen. Bakit mo inagaw si Pepe sa akin? Mabait na nagpaliwanag si Penpen. Estet, balang araw maiintindihan mo rin kung bakit kailangang sumulat ni Pepe ng aklat. Huwag ka nang magtampo. Halika, ipakikilala kita kina Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Umismid lang si Estet. Isang gabi, sinubukan ni Estet na silipin kung ano ang nilalaman ng aklat na pinagkakaabalahang sulatin ni Pepe. Aba, masama pala ugali ng mga frailing Espanyol. Bakit lagi nakikialam ang mga Espanyol? Magkakatuluyan kaya sina Ibarra at Maria Clara? Marami pa siyang natuklasan sa aklat na iyon. Mula noon, kapag tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang bumabangon upang basahin ang aklat at subaybayan ang mga nangyayari sa mga tauhan ni Pepe. Hindi nagtagal, nagbalik si Pepe sa kanyang bayan at dito'y nakaharap ni Estet ang mga taong kayumanggi. Noong una'y umiral ang sela niya. Amoy araw at amoy pawis ang nakakaharap nila. Pero bigla niyang naisip na ito marahil ang mga aping tauhan sa aklat ni Pepe. Kaya pinagbuti niya ang pakikinig sa mga tunog, tibok, at hininga ng mga kababayan ni Pepe. Magaling ang doktor na galing sa Madrid, sabi ng mga taong nagpapagamot. Pero napansin ni Estet na minsan may mga taong nagpapakonsulta pero hindi tungkol sa karamdaman nila. May iba silang binabanggit bukod sa lagnat, sakit ng ulo, at sakit ng tiyan. Nagrereklamo ang mga ito sa pagmamalabis ng mga Espanyol. Narinig din ni Estet na galit ang mga Espanyol kay Pepe. Muli ay naalala niya ang mga aklat na sinulat nito. Alam mo, Estet, may sakit ng ating lipunan. Kaya lang, ang sakit na ito ay di simpleng ubo, sipon, tigdas, o paglulusaw lamang. Gustong gamutin ni Pepe ang sakit na ito, kaya nagagalit ang mga Espanyol. Kasabay ng pagkamulat ay sinabi ni Estet, Penpen,
Gusto ko ang mga ginagawa ni Pepe. Kakampi niya ako. Hindi sukat akalain ni Estet na dahil lamang sa mga sinulat na aklat ni Pepe ay ipadarakip sila ng mga Espanyol. Napadpad sila sa Dapitan, isang bayang ubod ng layo sa Maynila. Galit na galit si Estet. Halos itanggi niyang siya ay gawa sa Espanya. Wala na sa katwiran ang mga Espanyol. Sobra na ang pakikialam nila. Hiyang-hiya ako kay Pepe at sa kanyang mga kababayan. Nakayokong sabi ni Estet. Wala kang kasalanan, Estet. Hindi naman ang layang Espanyol ang inaayawan ni Pepe, kundi ang pamamalakad nila sa ating bayan. Sabad ni Isko Iscalpel. Totoo yun, at wala nang mas dadakila pa sa taong nagmamahal sa kanyang bayan. Paliwanag ni Teroy Thermometer. Basta, tutusukin ko sila. Hirit ulit ni Gringa Heringilla. Lalang lumaki ang paghanga ni Estet kay Pepe. Nakalimutan ng supladong stethoscope ang kanyang pinapangarap na pagsikat. Sa Dapitan, muling nagamit sa munting klinika ni Pepe ang mga instrumento niya sa panggagamot. Isang umaga, hindi na nagisnan ni Estet sina Pepe, Penpen, Popoy, Isko, Teroy at Gringa. Hinanap niya ang mga kaibigan. Ipinagtanong-tanong. Subalit walang makapagsabi kung nasan sila. Siguro'y nakakita na ng bagong stethoscope si Pepe. Mas bago, mas makintab, at siguro'y mas malakas ang pandinig. Iniwan na niya ako. Lumipas ang maraming taon. Isang araw, may mga panauhing dumating sa lumang klinika ni Pepe sa Dapitan. Bagamat luma na si Estet, ay malinaw pa rin niyang naririnig ang mga usap-usapan ng mga lalaking ito. Binabanggit nila si Pepe. Ipinasusundo na siya. Dadalhin sa Maynila. Saan na naman kaya kami maglilibat ni Pepe? Kasama kaya niya sina Penpen at Gringa? Nakatulugan na niya ang mahabang paglalakbay. Nagulat si Estet nang muling magmulat ng mata. Maraming pares ng mata ang nakatunghay sa kanya sa kwadrong sisidlan na napaliligiran ng salamin. Sino kayo? Nasaan ako? Tanong ni Estet. Ngunit parang walang nakaririnig kay Estet. Noong unay natakot siya at nabahala, pero nang titigan niya ang mga mata nito at nakita niya roon ay paghanga. Teka, ano tong naririnig ko? Ako raw ang pinakasikat na stethoscope sa balat ng lupa? Abay, bakit? Ano bang nangyari kay Pepe? Iginala niya ang kanyang paningin. Sa isang sulok ay nakita niya sina Penpen at Gringa na nakahiga rin sa kamang katulad ng sa kanya. Nandoon din sina Popoy, Isko at Teroy. Marami ring mata ang nakasilip sa kanila. Sa katapat ng dingding, nakita ni Estet ang isang malaking kwadro ni Pepe. Nakaharap ito sa direksyon niya. Nakangiti. Noon lamang napagtanto ni Estet na ang dayuhang muntik na niyang isnabin sa Espanya ang hinirang na pinakadakilang bayani sa bansang Pilipinas. Natupad na rin ang pangarap ni Estet. Ngunit para sa kanya, sikat man o hindi, ang higit na mahalaga ay magkasama na silang muli ni Pepe. Doon sa museo. Thank you for spending your time with us today. We hope you have learned about our culture and people as we share more pieces of Philippine literature with you. You can also read Adarna House books online through buribooks.com, an extensive e-library of Adarna House books. Please don't forget to like this video, subscribe to our channel for more exciting tales, and share it with your friends and family who love reading and learning as well. Mabuhay ang pagbasa!